Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na pumapaibabaw sa lahat ay balot ng kadiliman at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan ang Diyos sa liwanag na nakita niya. Ihiniwalay niya ang liwanag sa kadiliman. Tinawag niyang araw ang liwanag at gabi naman ang kadiliman. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan na maghihiwalay sa tubig sa dalawang bahagi. Ang kalawakang ito'y tinawag ng Diyos na langit. Iyon ang ikalawang araw. Sa ikatlong araw ng paglikha, sinabi ng Diyos na magsama sa isang lugar ang tubig sa ilalim ng langit, para lumitaw ang tuyong bahagi. At iyon nga ang nangyari. Tinawag ng Diyos na lupa ang tuyong lugar, at dagat naman ang nagsamang tubig. Pagkatapos, sinabi ng Diyos na magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, mga tanim na namumunga ng butil, at mga punong kahoy na namumunga ayon sa kani-kanilang uri. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, mapuno ang tubig ng napakaraming uri ng nilalang at magsilipad ang mga ibon sa himpapawid. Kaya nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at ang lahat ng uri ng nilalang na gumagalaw sa tubig at ang lahat ng uri ng ibon na lumilipad sa himpapawid. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Binasbasan niya ang mga ito. Magkaanak kayo at magpakarami, punuin ninyo ang mga dagat. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang uri ng nilalang sa lupa, mga maamo at maiilap na hayop. Nilikha ng Diyos ang lahat ng uri ng hayop at nilalang na gumagapang sa lupa. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Lahat ng nilikha niya ay napakaganda. Sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa lahat ng nilalang. Nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa kanyang wangis. Pinasbasan sila at sinabi, magkaanak kayo, magpakarami, at pamahalaan ang daigdig. Ibinigay ng Diyos ang mga tanim at prutas para sa kanilang pagkain. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng nilikha at lubos siyang nasiyahan. Iyon ang ika-anim na araw.